Good morning Pilipinas, 5:09, nagbabalik po ang Panahon TV Weekend Edition. Para sa ating balita, 2 kataong naiulat na nasawi habang isa naman ang nawawala. Ito'y matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Manalongon River sa Negros Oriental. Ayon sa mga ulat, pupunta sana mga biktima sa Sitio Apuya, Barangay Manalongon, Santa Catalina para mag-ani ng mais pero hindi na nakabalik ang mga ito dahil sa trahedya. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng BFP at iba pang LGU sa nasabing aksidente. Samantala, balikan po natin ngayon ang lagay ng ating panahon and this time sisilipin po natin ang ating updates hinggil po yan sa ating major dam. So unahin po muna natin ang Angat Dam, no? Dahil ito ngayon napabalita na sa critical level na. At ayon nga po sa pinakahuling tala ng Pag-asa, ito nga po yung water level natin, 165.99 meters. Sa ngayon, nananatili pa rin itong nasa critical level dahil patuloy nga po sa pagbaba ang level ng tubig sa nabanggit na dam. Samantala sa Magat Dam, halagang malaman din ang aasahang lagay dyan, no? At ayon nga po sa pinakahuling tala ng Pag-asa, pumalo na po yung ating water level sa 162.21 meters. Magandang balita naman po dahil kahapon, or rather ng July 4, bumaba ito. Pero kahapon nga po, tumaas na ito, no? Pero ganun pa man, malapit pa rin ito sa low water level na 160 meters. So patuloy po ang paalala sa atin ng ating Weather Bureau na magtipid po tayo ng tubig. At bilang panghuli sa pantabangan naman po, sisilipin po natin yung lagay ng ating tubig dyan. At ayon nga po sa pinakahuling tala ng Pag-asa kahapon, pumalo po ito ng 177.16 meters. Sa ngayon, wala namang paggalaw na dahil gaya ng ating nakikita, ganun pa rin yung water level niya simula din ng July 4. Pero ganun pa man, inaabisuhan po tayo magtipid ng tubig dahil malapit na po natin ma-reach ang 171.50 meters na low water level nito. Ngayon, kapag po ito'y lumagpas na sa low water level, doon natin maituturing na ito'y nasa critical level na. So again, magtipid po tayo ng tubig nang maibsan po yung mga epekto ng water shortage at ganun din ang papalapit na El Nino sa ating bansa. At ngayon naman pupuntahan natin ang lagay ng temperatura sa ating bansa and this time, uunahin muna natin ang lagay ng ating temperature sa Luzon. Sa Tuguegarao nga po magiging mainit, meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. Samantala sa Baguio City, magiging mababa po ang ating temperature, meron tayong 16 to 24 degrees Celsius. Asahan natin na fair weather naman ang iiral dyan. Puntahan po natin ang Visayas, sa Iloilo, Bacolod, ganun din sa Tacloban, magiging mataas po ang ating temperature. Meron tayong 23 to 30 degrees Celsius at fair weather ang ating mararanasan. Samantala sa Metro Cebu, magiging maulan po ang ating panahon. Meron tayong 23 to 29 degrees Celsius at yan po ang lowest temperature para sa rehiyon ng Visayas. At bilang panghuli sa Mindanao po, particularly in CDO, magiging mababa po yung ating temperature. At magandang panahon naman ang mararanasan dyan. Meron tayong 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Metro Davao at ganun din sa Zamboanga, magiging mainit ang ating panahon dahil mataas po ang temperature dyan for today, no? Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius at walang dapat alalahanin dahil fair weather naman ang mararanasan for today. At yan nga po nga asang lagay ng temperatura para sa buong bansa. Samantala, moving on, silipin din po natin na magigilagay ng panahon sa selected areas ng ating bansa. Rojas City, magiging maulan at magiging mainit ang ating panahon. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa Kalayaan Group of Islands ay magiging malamig naman ang ating panahon. More or less, meron tayong 24 to 29 degrees Celsius. Surigao, magiging mainit. Aabot po yung maximum natin dyan hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa Kidapawan po, yan po yung magiging malamig, no? Dahil ang minimum temperature natin dyan, aabot po yan as low as 22 degrees Celsius. At sa ating pagbabalik, alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon for the next 3 days. And also, sisilipin po natin yung top 5 photos na sinenyo sa amin sa Facebook. Excited na po ba kayong malaman kung kasama ang inyong pinadalang litrato sa ating iti-feature for this morning? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Panahon TV Weekend Edition.